Importante po na malaman natin sino who filled up those blanks amounting to hundreds of billions of pesos. Why do we have to know? Why do we have to establish the liability of those who filled up those blanks sa final bicameral conference committee report? Kasi criminal po yung ginawa nila. Yung pagpasa ng isang final bicameral conference committee report na puno ng blanco na bilyon-bilyon, daang bilyong pisong halaga, criminal po iyon. Pera po ng taong bayan yan eh. Yan po ay malinaw na paglabag sa ating revised penal code. Yung ating Kodigo Penal, yung ating mga batas sa kriminal, bawal po iyan. Yan po ay may tatawag na crime against public interest. Yung ginawa po nila ay violation of Article 170 of the revised penal code. Ano po yung Article 170? Ito po yung falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una, kinakailangan merong bill. Ang Kongreso, meron po silang bill eh. Yung General Appropriations Bill, yung panukalang budget for 2025. Pangalawang elemento, meron pong nag-alter o nakialam o nagbago ng mga salita o di kaya sa nangyayari po ngayon sa ating budget sa mga halagang nandoon sa General Appropriations Bill. Bakit natin sinasabing may nakialam na ibang tao bukod sa Kongreso o sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat ang pinasa po nila, ang pinirmahan po nilang final bicameral conference committee report ay yung punong-puno ng blanco sa nagkakahalaga daang-daang bilyong piso. Pangatlo, meron pong nagbago. She, he, or they altered yung mga figures po doon sa bicameral conference committee. Worse, doon sa General Appropriations Bill. Bawal po yun dahil wala silang otoridad. Kung ang Bicameral Conference Committee ay wala pong authority na makialam, hijackin, baguhin at palitan ang panukalang budget ng Executive Department at pati na yung version na binalangkas sa mababang kapulungan at sa Senado, wala pong otoridad ang tinatawag nating third chamber o yung third house, yung Bicameral Conference Committee. Lalo pong walang otoridad, walang kapangyarihan, yung tila, mistula, fourth chamber or fourth house. Sino po yun? Yun po yung ating dapat malaman. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Sapagkat yung pang-apat na elemento para po ito'y paglabag sa Revised Penal Code Article 170, yung tinatawag po nating falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng bill. Ito talagang nagbago sapagkat punong-puno po ng patlang o blanco yung naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill. Merong nakialam, merong fourth chamber, merong fourth house. Kung matatandaan ho ninyo, magbalik tanaw po tayo at sariwain lang natin ang inyong alaala. Medyo may ginawang propaganda rin ang Executive Department noon na busy-busy daw sila at kahit magpapasko, kahit magbabagong taon, kanilang riniribisa yung panukalang budget for 2025. Pati po iyon, bawal yun. Sila ba ang nagbago ng mga halaga? Sapagkat kung sila, yun po ay pag-amin that they have violated Article 170 of the Revised Penal Code, yung falsification of legislative document. They falsified sapagkat binago nila. Yung bang pinapakita nilang larawan na sila'y busy-busy, meron ba silang pinalitang halaga? Meron ba silang binura? O meron silang dinagdagan? Meron silang binawasan? Bakit po bawal yan? Sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Ulit, mabalik huli tayo sa saligang batas. Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Malinaw po dyan.
Walang authority ang tanggapan ng Pangulo o ng Executive Department kahit ang Sekretaryo ng Department of Budget and Management pakialaman yang General Appropriations Bill. Criminal act po iyan. Yan po ay crime against public interest. Pera po kasi ng sambayanang Pilipino yan. Kay Rick Morales Junio, Go Attorney Vic, ilabas mo lahat para mabulabog ang buhaya. Kay must lift ba? Tama. Ibunyag ang mga anomalya para sa bayan. Tama po, ito'y dapat pinag-uusapan natin. At nakakatuwa dahil marami na pong nag-uusap tungkol sa ating kaunang budget. Dati-rati ho, hindi pinag-uusapan ito. Ngayon mainit na mainit pinag-uusapan dahil nga nahuli na bisto, sabi ko nga ho, slam dunk evidence yung ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nadiskubre ni Congressman Sigo na. Uulitin ko babalik ko kayo sa sentro ng usapin. Huwag ho kayong magpapadala doon sa mga nagpapakalat ng fake news na sinasabing walang blanco yung GAA. Tama po, walang blanco yung GAA. Yun nga ho ang dapat nilang sagutin. Sino ang naglagay ng mga halagang blanco na doon sa Bicameral Conference Committee report? Kanya hindi naging blanco yung GAA. Bawal po kasi iyon. Ang tanging merong authority lamang ay yung ating mga mambabatas. At meron ding nagpahayag ng isang araw na mambabatas na pinirmahan daw niya at kung may blanco, inutasan niya yung kanyang mga staff na sila na lamang ang magkumpleto ng mga blanco kanilang iniwan. Bawal din po yun at yun ay pag-amin. At yung mga staff na nakialam diyan sa mga blanco na nagkakahalagang daang bilyong piso, kayo po ay namimiligrong makasuhan ng paglabag sa Article 170 of our revised penal code. Kayo po ay nanganganib na makasuhan. Delikado po kayo sapagkat yan po ay falsification of legislative document. Yun lamang po yung una nating nakikita. Marami pa pong paglabag dyan sigurado sa ating mga criminal laws dito na umiiral. So, linilinaw po natin ito sapagkat napakarami pong nagsisinungaling at marami po ang naglilihis ng totoong usapan na ang blanco po ay yung Bicameral Conference Committee report at hindi ang GAA. Maganda na rin na agad na sumagot ang Malacanang at sinabing walang blanco sa GAA. Yan na nga ang punto. Sino ang naglagay ng mga halaga sa bilyon-bilyon o daang bilyong pisong halagang blanco na ipinasa, pinirmahan, rinatipikahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee? Yan ang dapat na tugunan. Hindi lamang ng Malacanang, pati ng Legislative Department, lalo na yung Bicameral Conference Committee. Kaya po, maraming salamat muli sa maisog na paglalabas nitong napakalaking kontrobersiya nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat din sa kabayanihan ni Congressman Sid Ungab. Wala pong nagsasabi na may blanco ang GAA. Ang usapin po dito, bago naging GAA yan, meron po tayo, mga kababayan, na tinatawag na General Appropriations Bill, yung GAB. Yun po ang sinasabi natin na blinangko base sa Bicameral Conference Committee Final Report. Pirmado po yan, pinakita ko na po sa inyo yan, at naglabasan na rin naman. Kaya Felina Acorda, go lang tayo sir hanggang makamit ang tunay na katotohanan sa mga gumagalaw sa pera ng bayan. Salamat kay Pachi. Ingat po kayo, Attorney Vic. Galit na naman ang mga kalaban. Hindi po sila dapat magalit. Dapat po ay maging transparent at maging accountable sila. Bakit sila magagalit? Hindi naman po nila pera yan. Bakit sila magagalit? Hindi naman nila pag-aari ang buhay ng bawat Pilipino. At bakit sila magagalit? Hindi naman nila pag-aari ang Pilipinas. Kayo po ay narariyan lamang sa isang malinaw na 6-year term. Yung iba naman 3 years lang, yung mga senador 6 years. Nandiyan kayo para bantayan ang pera, ang kaban ng mga Pilipino. Hindi para ito dambahin. Ito po yung malaking usapin ngayon dahil yung mga blanco nga ho sa Bicam report, ito'y matuturing na criminal act, criminal negligence,
Tapos, yung mga nakialam, those who have altered those figures or those who filled in those blanks are liable for violation of our revised penal code, yung tinatawag pong falsification of legislative document. Sapagkat wala po kayong otoridad na pakialaman yung BICAM final and certified and ratified report. Hindi po kayo mambabatas. At yung mambabatas naman na nagpapalusot, na sinabi niyang inatasan niya yung kanyang mga staff na sila na ang tumingin at tumapos ng trabaho, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kahapon, magpalit na po kayo ng trabaho ng staff ninyo. I-promote mo yung staff mo, gawin mo siyang senador, at ikaw senador, i-demote mo sarili mo, ikaw na ngayon ang staff ng iyong staff na magiging senador, sapagkat you have abandoned a sacred constitutional mandate to safeguard every centavo that belongs to the Filipino people. Hindi ho pwedeng pawardi-wardi ang pagtatrabaho natin dyan sa Kongreso. Hindi po pwedeng pawardi-wardi ang attitude ng ating mga mambabatas sa mababang kapulungan at